So magandang araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po ulit dito sa ating channel. Kabakyard, ay pag-usapan po natin ito pong heritage chicken natin, ito pong Black Aslorp. Dahil po ay nagiging broody na po siya. Ang Black Aslorp na to ay ito po yung nakaraang Black Aslorp na nagiging broody din, pero ginawan po natin ng paraan para matigil po yung pagiging broody nila. Yung pong pagiging broody ay ito po yung naglilimlim po sila kahit na walang itlog. So dapat kasi ang Black Aslorp o itong mga heritage chicken ay hindi po naglilimlim. Pero sa pagkakataong ito mga kabakyard ay pakikinabangan po natin itong pagiging broody ng Black Aslorp. Dahil lalagyan po natin ng mga itlog para mapapakinabangan po natin yung pagiging broody niya. So let's go mga kabakyard, samahan niyo po ako sa araw na to. Nga pala mga kabakyard, meron nga pala akong isi-share sa inyo, no? Meron nga pala ditong po sa Mau Santa Catalina Livestock Development Program. At ako po ay labis na natuwa dahil po ay meron pong upcoming na Chicken Expo dito po sa Santa Catalina. Ito po ay second Santa Catalina Chicken Expo 2014, ngayong pong April 20. So yun, inaanyayahan ko po yung mga chicken lovers, no? Yung mga mahilig talaga sa manok. Ito na po ang pagkakataon yung ilabas ang pinakamaganda yung manok. Marami tayong matutunan dito at marami tayong makikitang iba't ibang klaseng manok. So visit na lang po yung page nila para po sa karagdagang detalye at sa update po. So itong sirama natin mga kabakyard na meron po siyang 4 na itlog. At bali ito pong mga itlog na to ay isasali po natin sa paglilimliman ng Black Aslorp na naglilimlim. Isama po natin ito. Kunin na po natin. Ayan. Isama natin ito. Palilimiman po natin ito sa Black Aslorp. So yan mga backyard, kinuha na po natin yung itlog ng sirama. Kasi po napansin ko po sa mga sirama, yun pong sirama natin dyan, yung inahin natin, ay ang dami niya pong itlog, umaabot po ng 10 piraso. At nung sa time na maglililim na siya, ay tinutuka po niya yung iba niyang mga itlog. At natitira na lang sa kanya ay yun pong 4 na lang po na itlog yung kaya niyang maliliman. So siguro naman instinct nila yun, ano? Ayan. Ito nga pala yung anak ng sirama natin, no? So lagi siyang sumusunod sa atin. Kaya ito na lang siya talaga. Lagyan natin dito. Ayan, palililiman po natin to. So yung mga kabakyard, ito po yung manok natin, mga Black Aslorp natin na naglililim. So isali po natin itong 4 na itlog ng sirama. Actually nilagyan ko na rin po ito ng iba pang itlog. Ayan, no? May native dyan tsaka heritage heritage chicken na itlog. So bali ito po yung Black Aslorp natin na naglilimlim kahit na wala pong itlog. Bali dati doon po siya sa kabilang pugad, tapos naglilimlim siya kahit na wala namang itlog. So ang ginawa ko na lang po ay kagabi inilipat ko po siya dito sa pwesto na to, sa kulungan na to, at nilagyan ko lang ng pagkain tsaka tubig. So nangyayari talaga ito mga kabakyard, no? Ito pong mga heritage chicken natin, minsan po talaga ay meron pong heritage chicken na naglilimlim. Kaya sa araw na to ay, sa pagkakataong ito ay pakikinabangan po natin yung pagiging broody ng Black Aslorp na to. Kasi po yung mga yung mga native chicken ko ay wala pa pong naglilimlim. Kaya ang gusto ko kasi ay mapisa po yung sirama na itlog
Kaya papakinabangan ko na lang po itong pagiging broody ng black astrop na to. So experiment lang din ito. Tingnan natin kung gaano siya kagaling maglimlim. Kung hawakan nyo po itong una kong nilagay na mga itlog, ay mainit naman po. Tama naman po yung init. Tsaka malaki po yung manok na to. At talaga nalililiman po talaga niya yung mga itlog na nilagay ko. So mga kabakyard, hindi po talaga advisable, no? Maglimlim po yung mga heritage chicken. Sa atin po lang po dito ay parang experiment na lang po ito. Kasi lagi po kasi siyang nagiging broody. So ang ginawa ko nga pala dito ay meron nga pala akong video nung una na nagiging broody itong manok na to. Ang ginawa ko lang po ay pinaliguan ko po siya, tapos pinurga, at saka yung nag-bacterial flushing din ako. Tapos kinulong ko po siya ng mga ilang araw, umabot ata yun ng mga 5 araw, at doon bumalik po yung tamang kondisyon niya po, bumalik po doon at hindi na po siya nagiging broody. Tsaka bumalik na rin po siya sa pangingitlog niya. So yun mga backyard, update ko na lang po kayo. Tingnan po natin kung ano po yung mangyayari sa mga itlog nila. Sana po ay mapisa din, ano? Pero sa tingin ko mapisa naman kasi maganda naman yung pagkakalimlim niya. Tama naman po yung init, tsaka malaki po yun, manok na yun. So update ko na lang po kayo mga backyard. So hanggang dito na lang po ang video natin. Sana po ay nagustuhan niyo pong video na to. Kung nagustuhan niyo pong video na to, paki-like, share, and subscribe din po. Maraming salamat po sa mga backyard. Paalam na po muna.